Ayan guys, umagang kay ganda na naman. Another product, ipo-promote po natin ito. Ito po ay tinatawag natin na Smart OTDR. Sir, tanong, para saan ba to? Ito para sa mga newbies, explain po natin. Ito po ay tinatawag na Smart OTDR. Okay? Model AU A513U1310 na UPC. O ito po yung product ni Comtico. So guys, explain ko lang sa mga newbies na wala pa pong ideya para saan po ito. Ito po ay tinatawag na OTDR. Once again, ito po ay tine-check at tine-trace natin yung ating fiber line kung saan yung may mga fault, may mga bend, may mga problema, may mga coupler na may tama, saan yung problema ng kable ng fiber. Kasi alam naman natin, yung fiber is mahirap po i-trace pagka wala po tayong appropriate tools. Ayan. So eto ngayon, ini-introduce ko sa inyo, magandang version to guys, aside from mura lang. Price-wise compared to sa mga mamahalin, eto is di siya ganun kamahal. So anyway, check nyo lang po yung link natin mamaya kung ugma po ba sa budget nyo. So ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano magagamit ito at ano yung mga features niya. Ayan. Eto, buksan natin, power natin guys. Mag-try tayo na mag-check ng isang line na may fault or may problema or faulty line. Check natin kung matitrace ba niya. So ito gagawin natin, punta tayo muna dito sa auto. Maraming versions po ito or correction, marami pong options. Okay, kung anong gagamitin mo, auto OTDR, expert mode. Pero in this case, simplify lang po natin para ma-discern natin yung mga functions niya at kung para saan ito. Punta muna tayo dito sa auto OTDR. Yan. So nakaset po siya na 1310. Yan. Okay. So test natin muna. Auto test lang. Check natin yung kable kung ano yung status niya. Okay. So ito ngayon is automatic nag-range selection po siya. Siya po yung nagsiset kung ano yung distance or appropriate settings. Okay. So tingnan nyo. Nakita gaano kaingay yung kable niya. Ayan guys, oh, may mga details, maraming ingay doon, may 2, 3. Tapos dito sa 2, meron po siyang losses na 2.9 dBm. Oh my gulay. Okay. So yun yung kinagandahan niya, guys, 'di ba? Pag healthy yung kable, dapat straight line po siya. Ngayon, meron pong may nag-indicate ng 2 at 3 na spike. Yung 2 details, sabi ko kanina, 2.9 po yung spike niya. So, laki po ng losses niya, guys. So, yun yung sa setup ng auto. Ngayon, ang kinagandahan na ito, guys, lipat tayo. Pwede tayo pumunta dito sa event map. Okay? Yung mga pinapakita ko na mga versions ko na na mga, tawag na ito? May mga ibang, kaya ito. May mga ibang klaseng OTDRs tayo, gaya rin ito. Ito namang OTDR na to, I think na-vlog na natin, nailagay na natin to sa ating page Tambayan. Ito naman is simplest version. Okay, simplified version yan. Ito naman, pinapakita ko kasi ito is meron po siyang tinatawag na event map. Yun yung kinagandahan na ito. Kumbaga meron pa siyang mga tawag na ito, meron po siyang mga specs na maganda, features kumbaga. Ayan, buksan natin yung event map, tapos test natin yung kable. Click natin yung test sa upper right side, yan po yung test. Ang kinagandahan na itong guys, Smart OTDR na to is madi-discern na ito whether gumagamit tayo ng coupling, or di kaya may fault yung fiber splice natin, yung dugtungan natin, makikita at nakikita po niya. O gaya na ito. Ayan guys, so meron po itong cabling to is meron pong dugtungan, coupling po ang gamit. Ayan papakita natin. So ayan guys, so may nakikita po siya, coupling, ayan So nakikita po niya, check, naka-green check. Mayroon pong kilometers, may distance nakikita niya. Eto, tapos halimbawa, gaya na ito, 1.69 kilometers, may coupler, naka-check. Okay? So check po lahat, pasado po lahat. Now, bakit may coupler? Tanong. Kasi yung sinasabi ko dati sa video natin, yung may mga areas tayo na may tinatawag tayo ng patch bay. So, pinapadaan-daan natin ang patch bay to sa sentro ng ating buong network para doon tayo mag-rerouting pagkakailangan or di kaya may fiber break. So, yun, di ba? Nakikita yung mga details lahat at nakikita niya kung pasado o hindi. Yan. So, test muna natin guys Check muna natin. Ulit.
Ito is naka-auto mode. Kailangan pa natin i-set siya para makikita natin yung ugma na settings nito. Ugma ba yung appropriate ba yung settings sa distance. Kasi nakikita natin yung kable may fault kanina, di ba? Ayan. So ito ngayon, ni-repeat ko, binalik ko. Kasi hindi na din masyado. Ito naman, inulit natin. Tingnan nyo, nakita niya. Ngayon, ang fault is nasa 5.1 kilometers or 5.10 kilometers. May X sa outer part ng coupling. Ayan, nakikita nyo ba yan? Ayan. So may fault. Ulitin natin guys ha. Ulitin natin. Nakikita dito sa event map may red line, ibig sabihin may problema diyan. Ibig sabihin may problema. O ayun, nakita nga guys, ayan 5.10 kilometers may problema yung dugtungan na yon, may coupler, yung outer side ng coupler. So nakita natin na may problema, so alam natin agad. Tapos yung kabila from yung 6 kilometers away is naka-check ng green. So ibig sabihin walang problema. Yun yung kinagandahan ng OTDR na to. So yan guys, hopefully kayo po ay na entice sa product natin ngayon na pinopromote natin. Kung gusto niyo pong bumili guys, ilalagay po natin sa header natin at comment section para kayo po ay makabili at magamit nyo na rin ito sa inyong mga troubleshooting. Ito po yung mga kagipay natin at mga syempre mga tools na kailangan natin para po tayo ay makapag-perform effectively. Yan guys, once again, it has been your tech guide. My name is Chan. Same practice and make sure you do it yourself. Bye for now.